Magbigat po yung testimony ni Madriaga. Kaya nga may mga pagbabanta na sa kanyang buhay. At biglang finailan, mga kababayan. Dati hindi pinapansin si Ramil Madriaga kasi hindi daw niya kilala. Ngayon finailan niya ng perjury case at ngayon taranta, mga kababayan, ang sabihin, i-request ng Congress na i-custody si Madriaga. Di ba, mga kababayan? Si Madriaga kasi, mga kababayan, yung affidavit niya, yung nalalaman niya yung missing link doon sa mga chichiria. Yun santambak na chichiria, mga kababayan. So, kailangan talaga na protektahan si Madriaga, yung testigo. So, sabi sa mga balita na nakukuha natin, posibleng i-custody itong si Madriaga kasi nga po may threat sa kanya at importanteng proteksyonan ang ganyang kaligtasan. Hello po, mga kababayan, si Dante Maravillas. Todo panic na si Sara Duterte, mga kababayan. Sige, press statement. Sunod-sunod yung mga press statement po. Yan o. Sabi dito sa balita ng ABS-CBN. On request to put Ramil Madriaga under House custody, House panel custody. Sabi ni Sara Duterte, even more disturbing is the treatment now being extended to Madriaga, an alleged kidnapper who fabricated an entire story. The request that they be given special treatment in the House of Representatives is a grave insult to the minor victim who was traumatized by his criminal act, sabi po ni Sara Duterte ngayon. Kaya sabi ni Congressman Joel Chua, so takot pala talaga siya sa mga nalalaman ni Madriaga. The tone and substance of the Vice President's statement suggests fear rather than truth. Malinaw, mga kababayan. Taranta ngayon, mga kababayan, si Sara Duterte, sunod-sunod yung press statement. Ang ginagawa daw, mga kababayan, sabi ni Sara Duterte, ang ginagawa ng Congress, fishing expedition. Yeah, sabi dyan. Sara hates fishing expedition and impeachment. Shell says evidence will decide. And sabi dito sa report ng Impact Leadership, this only reinforces what I have been saying all along. There is no sufficient evidence to warrant an impeachment case against me. The committee cannot conduct an investigation to search for evidence to support accusations already made in the impeachment complaints. Doing so would amount to a third fishing expedition by the House of Representatives, sabi po ni Sara Duterte ngayong araw. Sabi naman po ni Chil Jukno, Akbayan Party List Representative, my motion na niya is clear to preserve the documentary evidence and secure a witness so the Committee on Justice can fulfill its duty of assessing the evidence. Sa huli, ang ebidensya ang magsasabi kung dapat may pananagutan at ang impeachment proceeding ang tamang lugar para lumabas ang katotohanan. Correct. Ganon, mga kababayan. So tama yung mga assessment natin tulad ng sinasabi ng mga congressmen, yung mga analysis natin. Magbigat po yung testimony ni Madriaga. Kaya nga may mga pagbabanta na sa kanyang buhay. At biglang finailan, mga kababayan. Dati hindi pinapansin si Ramil Madriaga kasi hindi daw niya kilala. Ngayon finailan niya ng perjury case at ngayon taranta, mga kababayan, ang sabihin, i-request ng Congress na i-custody si Madriaga. Di ba, mga kababayan? Si Madriaga kasi, mga kababayan, yung affidavit niya, yung nalalaman niya yung missing link doon sa mga
chichiria. Yun sa tambak na chichiria, mga kababayan. So, kailangan talaga na protektahan si Madriaga, yung testigo. So, sabi sa mga balita na nakukuha natin, posibleng i-custody itong si Madriaga kasi nga po may threat sa kanya at importanteng proteksyonan ang ganyang kaligtasan. So ito yung rason, mga kababayan, kung bakit hiniling ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na ilipat po sa custody ng House Committee po si Ramil Madriaga na isang self-confessed alleged bagman ni Sara Duterte. So ayon naman po sa chairman ng House Panel ng Justice Committee, may kapangyarihan sila na gumawa ng ganitong hakbang. So kapag daw may mapatunayang may banta talaga si Ramil Madriaga, may kapangyarihan sila na gumawa ng hakbang para proteksyonan po ito. Obligasyon nila na proteksyonan para lumabas po ang katotohanan. Noong March 5 kasi, sumulat si Chel Jokno sa House Panel. Sa kanyang liham, mga kababayan, iniling niya na ilagay sa custody ng House Panel si Madriaga. Panginahing whistleblower kasi siya, mga kababayan, sa impeachment complaint laban kay Sara. Mahalagang mailipat siya kasi si Madriaga, mga kababayan, isang material witness sa mga susunod na evidentiary hearings sa gaganaping impeachment proceedings. Ang ibig sabihin, mga kababayan, hindi siya ordinaryong saksi. Maaring siya, mga kababayan, ang magbigay ng direktang impormasyon sa mga seryosong aligasyon. So may tatlong dahilan, mga kababayan, kung bakit siya hiniling na ilipat sa custody ng House Panel. Una, sa kanyang kaligtasan po. Ayon kasi sa kanyang abogado, may mga banta na sa buhay ni Madriaga doon mismo sa loob ng detention facility. So kapag may ganitong sitwasyon, responsibilidad po ng institusyon ng ating gobyerno na siguruhin ang kaligtasan ng testigo. Tama po? Kasi po, kapag napahamak ang testigo, before pa siya na makapagsalita, so maaaring mawala ang mahalagang ebidensya sa investigasyon. Pangalawang rason, para masiguro yung kanyang testimony. Ayon, mga kababayan, kay Chel Jokno, mahalaga ang presensya ni Madriaga sa mga susunod na yugto ng impeachment proceedings. Sa ganitong mga proseso kasi, mahalaga yung sworn testimonies, yung documentary evidence, saka siyempre cross-examination. Kung wala ang testigo, mga kababayan, maaaring hindi kumpleto ang pagbusisi sa mga aligasyon. Pangatlong rason, mga kababayan, yung tinatawag na protection from obstruction. So ang paglipat sa kanya sa custody, protection po laban sa posibleng intimidation or pressure. Layunin po nito na maiwasan ang mga sitwasyon na maaaring pilitin ang isang testigo na manahimik na lang. Maaari siyang takutin o impluensyahan, mga kababayan, o maaaring hadlangan ang kanyang pagtestigo. So sa ganitong paraan, mga kababayan, napoprotektahan ang integridad ng proseso sa Kongreso. So ano yung legal basis nito, mga kababayan? Ayon kay ayon po kay Jinky Luistro, chairman ng Justice Panel, may legal na batayan ang ganitong mga hakbang. Una, yung witness protection framework. May umiiral anyang batas sa Republic Act number 6981, ang Witness Protection Security and Benefit Act. At sa ilalim ng batas na ito, maaaring irekomenda ang isang testigo sa Witness Protection Program
kung may pressing necessity. Ibig sabihin, kung may seryosong dahilan para proteksyonan ang testigo, maaaring gumawa ng hakbang ang Estado. Gayunpaman, ang pagpasok sa programang ito nangangailangan ng approval mula sa Speaker of the House kung ito ay may kaugnayan sa legislative investigation. Yan yung naging paliwanag mga kababayan ni Representative Justice Panel Jinky Luistro. May kapangyarihan ng Congress sa legislative inquiry mga kababayan. May otoridad ang committee na magsubpena ng mga testigo, mag-utos para sa pagpresenta ng mga dokumento, at kung kailangan, proteksyonan yung mga testigo na may hawak na mga importanteng impormasyon tulad po ni Ramil Madriaga. So, bukod mga kababayan sa custody request, naghahain din si Jukno ng motion para sa subpena duces tecum. Ito ay legal na utos upang ipresenta ang mga dokumento. Kabilang sa mga iniling na dokumento, yung SALE ni Sara, mga records ng NBI tungkol sa umano'y mga banta laban sa mataas na opisyal ng gobyerno, at layunin nitong palawakin ang ebidensyang maaring suriin sa investigasyon. So yan mga kababayan. Ngayon, ano yung mga aligasyon ni Madriaga? Yan po mga seryosong aligasyon. So kabilang dyan yung illegal campaign na funding. Ayon sa kanyang testimony, ang 2022 national campaign daw ni Sara Duterte pinunduhan ng mga drug lords. Matindi, ilang illegal Philippine offshore gaming operators or POGOs, kung saan kung mapapatunayan, ito ay seryosong usapin na may implikasyon sa national security at campaign finance laws. Tapos yung mga cash deliveries na sinasabi niya, nagdala ng malalaking halaga ng pera. Nag-deliver ito sa iba't ibang mga individual, umano'y sa direktang utos ni Sara Duterte. Ito ang dahilan kung bakit tinawag siyang bagman. Then yung misuse of funds. Ayon sa mga petitioner sa impeachment case, ang testimonya ni Madriaga ay maaring sumuporta sa aligasyon ng confidential funds sa ginamit na hindi otorisadong paraan. Kung mapapatunayan, maaari itong maging mahalagang bahagi ng ebidensya sa impeachment proceedings. So nakita na ninyo kung bakit mga kababayan may threat sa buhay si Ramil Madriaga na dati hindi pinapansin po ni Sara, but this time, pinailan na ng perjury. At sunod-sunod yung press statement niya tungkol kay Madriaga, lalo't nang i-request mga kababayan ni Chel Jukno na ilipat si Madriaga sa proteksyon, sa custody ng House. Sunod-sunod yung press statement ni Sara Duterte. At lalo na, mga kababayan, may bribery allegation. Diba? Lumabas nung isang araw, ayon sa aligasyon mga kababayan ng kanyang abogado, binabribe si Madriaga ng 500 million hanggang 1 billion. So kung mapapatunayan ito mga kababayan, yung sabi bribery, isa siyang malinaw na obstruction of justice. Ngayon, sabi dito, kahit yung kampo ni Duterte ay hindi naman tutol. Sa isang hindi inaasahang payag, sinabi ni Attorney Paulo Panelo, counsel ng kampo ni Sara Duterte, hindi sila daw tutol sa paglipat kay Madriaga kung makakatulong ito upang masiguro ang kanyang kaligtasan. O diba? Ganon mga kababayan. So sa madaling salita, kung maililipat si Madriaga mga kababayan, at na magkakapagsalita siya sa tamang proseso, mas mabibigyan din ng pagkakataon yung depensa na hamonin ang kanyang mga pahayag. O di ba? So sa totoo lang, hindi ito bago ang ganitong mga hakbang para sa mga high profile investigations ng Kongreso. Sa mga nakaraang legislative inquiries,
Nagagamit ng Kongreso ang kapangyarihan nito upang protektahan ang testigo. Siguraduhin ang kanilang presensya. At saka siyempre, mapanatili yung integrity ng investigasyon. Tinatawag ito mga kababayan, itong paggamit ng legislative custody kapag may tinatawag na pressing necessity, may pangangailangan talaga. So ang bigger picture dito mga kababayan, ang issue sa paglipat kay Madriaga sa custody ng House, hindi po siya simpleng legal maneuver, kundi isa siya mga kababayan na bahagi ng isang malaking prinsipyo sa isang demokratikong sistema na kapag may seryosong aligasyon mga kababayan, kailangang marinig ang mga testigo at may presenta ang mga ebidensya. At dito po pumapasok mga kababayan ang Committee on Justice sa pamumuno po ni Representative Jinky Luistro para tiyakin na ang proseso maayos, ligtas para sa mga testigo at siyempre nakatuon doon sa paghahanap ng katotohanan. Tama po. So sa isang impeachment process mga kababayan, hindi dapat manaig ang takot o panggigipit. Kapag protektado po ang mga testigo at saka ebidensya, buo ang ebidensya, mas may pagkakataon ang katotohanan na lumabas. Ano man po ang panig, ano man pong panig, yung tama o mali. Tama po mga kababayan, kaya suportahan natin ang motion, ang petisyon ni Chel Diokno na si Madriaga mailipat ng custody para sa kanyang proteksyon. Ayos pa, ayan man lang yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.